Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at meron po tayo uling pagkakataon na makapakinig at ma-share ang salita ng Diyos. Lalo't higit ang ating tinatalakay, ang Day 2 ng ikalawang wika ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus nung siya inapa. Kaya sa oras na ito ay ating pong pakinggan ang kanyang mensahe, ang 7 last words of Jesus, the second word. Sabi po ay ganito sa Luke chapter 23 verse 43. And Jesus said unto him, Verily say unto thee, Today shalt thou be with me in paradise. Po ninyo mga kapatid, pagka po narinig natin yung salitang yun, sinasabi natin na maaaring nating isipin na nasaan ba yung paraiso? May malaking katanungan sa iba. Ano ba yung paraiso? At saan ba ito nakalagay? Saan ba natin ito matatagpuan? Mga kapatid, the Bible is silent. Ang tinatawag na paraiso. Ito'y isang lugar na kung saan ipinangako ng Panginoon. Walang iba. Dahil ito yung langit na dapat nating asaming malapit. Alam po ninyo, sa banal na kasulatan ay mayroon din po nakarating sa isang paraiso. Walang iba kundi si Lazaro. Yung pulubi na nabuhay, kawawa dito sa lupa. At tuong siya'y mamatay, andun naman siya'y inaaliw ni Amang Abraham sa lugar na kung saan, kung tawagin po ito'y sinapupunan ni Abraham, walang iba kundi ang paradise. Kaya nga lang, laking katanungan po sa atin ito, nasaan nyo? Ang alam ko po, at aking tinitiyak, ito po ay yung paradise is a place of God's assurance of salvation. Dito na tinitiyak ng ating Panginoon na doon siya pupunta at doon niya tayo dadalhin ng lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kung ating kukunin yung pangalawang salita ng Panginoon, doon ay mayroong ni-request ang isang kasama niya sa krus. Walang iba kundi ang isang makasalanan na ang kanyang naging kahilingan, sabi niya, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ako. At karakarakang nang marinig ng ating Panginoon, sumagot siya, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Paradise, nakaprepare po ito for those who believe. Marahil ang taong ito, hindi binanggit ang banal na kasulatan na siya'y sumampalataya. Automatic doon sa kanyang request at masasabi natin siya'y naniwala sa ating Panginoon doon sa mga bagay na kanyang nakita. At hindi siya kailanman nakakita ng kamalian, bagamat siya'y kasama niyang nakapako sa krus. Siya ay isang makasalanan na nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya niya nasabing, ang isang request na ito, siya'y alalahanin. Alalahanin man lang siya, okay na marahil sa kanya. Marahil may mga tao na ang request, simple lang, datapwat, ang kanyang ibinibigay ay isang higit pa sa ating hinihingi. Sapagat ang sabi ng banal na kasulatan, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13.
Alam po ninyo, pagka tumawag tayo sa Panginoon at naniwala tayo sa Kanya, meron tayong kaligtasan. At ang kaligtasan ngayon, ipinagkakaloob niya kahit nakabitin ka sa anumang lugar. Kahit nandun ka sa isang bingit ng kamatayan, ililigtas ka ng ating Panginoon. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Alam po ninyo, pagka po paraiso, pinag-uusapan natin, meron po tayong inaasam. Walang iba kundi doon ay anong klase at buhay makikita ko dito. Mararamdaman ko. At marahil maraming mga tao ang nag-aasam. Kaya minsan meron akong naalala, nakarating ako sa isang lugar na kung saan ito ay kagubatan, na parang tahimik na tahimik. Na pagka naroon ka at meron kang makikitang magandang batis at napakaganda ng tanawin, ay ito'y masasabi mong inilalarawan mo na ikaw'y nakarating sa isang paraiso na gustong gusto mong makita. Datapat, mga kapatid, yung paraisong ipinangako sa atin ng Panginoon, kailanman di natin matatagpuan dito sa lupa. Ito ay sa langit na bayan na kung saan doon niya tayo dadalhin. Paradise is accommodation to enjoy life. Alam po ninyo, naalala ko ng ating Panginoon si Kristo, nandito siya. Meron siyang sinabing isang palinhaga. At ang taong sinabi niya yung nung napunta siya at namatay siya at napunta siya sa sinapupunan ni Abraham. May sagot si Abraham sa isang mayaman na gusto niya kung maaari ay tuwag man lang yung kanyang daliri para maibsan siya ng uhaw. Makaginhawa man lang siya doon sa lugar na kung saan siya nagdurusa. At sabi niya, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good tidings, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Siya inaaliw dito, dapat ikaw ngayon ay naghihirap. Nakakaranas ka ng init na hindi mo dapat sanang danasin. Ganon din po tayo. Gusto natin marating ang tulad ng narating ni Lazaro. Dapat mga kapatid, in-accommodate siya at doon ay ini-enjoy ngayon ni Lazaro ang kanyang buhay. Ang buhay na dati isa siyang mahirap, wala siyang makain, wala siyang anuman, wala nagmamahal sa kanya, walang kumukukup. At noong siya'y nakarating at namatay, kinukup siya ng Diyos at siya'y ituturing na ngayon mayaman. Alam po ninyo, ang dating mahirap pwedeng yumaman. Dahil yan po sa ating Panginoong Jesucristo. Paradise, sa response, more than sinner's request. Alam mo ninyo, isa ng paraiso para sa akin, na pagka meron akong hiniling, simpleng bagay lang, na ipinagkaloob sa akin ng aking Panginoon. Yung simpleng bagay na hinihiling ko ay higit pa sa ipinagkaloob niya. Naranasan na po ba natin na mayroon tayong hiniling sa ating Panginoon na binigyan tayo ng higit pa? Alam po ninyo, ang hiling ng maraming tao ngayon may makain na. Okay na. Datapwat. Ang iba, kahit meron na, mas higit pa ang gusto nilang matanggap. Alam po ninyo, ang isang makasalanan, simple lang. Wala ni anuman siyang hinihiling. Remember me
pag nakarating ka dun sa iyong kaharian, yung simpleng kahilingan na yon, ang naging kasagutan ay isang paraiso. Higit pa sa kanyang hinihiling. Hindi lang siya alalahanin, kundi siya'y isasama at siya'y makakasama ng ating Panginoon doon sa paraisong kanyang binabanggit. Kaya kung tayo po'y may hinihiling, at meron pong naging kasagutan ng Panginoon, bagamat simple lang at napakaliit na bagay, datapwat ang ipinagkaloob sa iyo'y higit na napakarami, more than sinner's request, tulad ng nakapako sa krus ng mga kasalanan. Alam po ninyo mga kapatid, ang paraiso sa ating buhay ngayon, if you have a request, a simple request, at ito'y ipinagkaloob sa atin ang isang maliit ay ginawang napakalaki, ito po ay isang paraiso sa ating pakiramdam. Salamat sa Panginoon sapagkat dito po lang sa lupa nararamdaman na natin yung isang paraiso. Napagkat tinugon ng ating mga panalangin ay meron po tayong kasiyahan. Para tayong nakarating sa isang lugar na kung saan kinukupkup tayo ng Panginoon, inaalagaan tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng bagay, na kahit na po tayo nakakulong, naka-quarantine, iniingatan tayo ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi ng iba, wala akong trabaho ngayon, wala akong makain. Datapwat ngayon, yung kahilingan, Lord, bigyan mo kami ng pagkakain. Hindi lang makakain. May pambili pa ng pagkain, ipagkakaloob ang ating pamahalaan. Higit sa ating nire-request. Ang bagay na mayroon kang simpleng pagkain, bibigyan tayo ng higit na mas malaki ang ating Panginoon. Feel natin yung paradise. Kaya he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Alam po ninyo yung paradise. Isang masasabi natin na authorities actual saving sinner. Alam po ninyo, maraming pagkakataon na pinagtatalunan at kung minsan pinag-uusapan. At ginagawa itong isang paraan na hindi na raw po kailangan ng baptism for salvation. Datapwat ang isa sa makikita natin. Kaya po ito nagkaroon na sinasabi ng kaligtasan sapagkat mismong tagapagligtas ang nagsabi. He is authorized to save people in what manner. Anumang bagay na gusto niyong gawin, kaya niyong gawin. Datapat sa pagpapatuloy ng ating pong pangunawa, dapat po ay makita natin ng lahat ng mga bagay na binabanggit ng banal na kasulatan na kung paano po tayo magkakamit ng kaligtasan ay kinakailangan po natin sundin. Hindi tulad ng example na ito. This is an example of actual saving of sinners ng isang authority. Alam mo ninyo, pagka isang tao na nagsalita at siya po yung otoridad, pinanghahawakan po ito. At mismo tayo ay magagala. Magkakaroon ka ng katuwaan. Hindi ka magkakaroon ng problema. Bakit? May katiyakan ng sinabi. Sapagkat ito'y maaaring matupad dahil sa siya'y authorized person to say whatever nang gusto niyang gawin at gusto niyang ipadama sa atin. Ganyan po ang ating Panginoon. Nung sabihin niya
yung salitang paradise, kakasamahin kita to. Natiyak ng isang makasalanan na siya'y may kaligtasan. And Jesus said unto him, Verily, verily, I say unto you, today thou shalt be with me in paradise. Yan ang kanyang binanggit. Mga kapatid, paradise is a destination of God's children. Kanina, accommodation, to enjoy. Destination po natin ang lugar na kung saan pinangako sa atin ng ating Panginoon. Na tulad ng ating sinabi ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit, at sinabi niya sa John chapter 14, ano po? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, ye believe also in me. Sabi po niya sa verse 2, In my Father's house are many mansions. It is not so. I would have told you, I go to prepare a place for you. Yun po yung binanggit ng ating Panginoon. At if I go and prepare a place for you, sabi niya, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kung saan ako paroon, doon din naman kayo kasama. Alam po ninyo mga kapatid, ito yung paraiso na ipinangako sa atin ng Panginoon para makakarating tayo. Ang susi lang ay sumampalataya sa Diyos at sa Panginoon Jesucristo. In my Father's house are many mansions, sabi niya. At doon ay pinaghanda na tayo ng dako nating kalalagyan. Paradise is an inspiration in every situation. Pag pinangakuan ka ng isang maayos na mga lugar, kung ikukumpara mo ito, masasabi mo sa iyong sarili, ito isang paraiso. Inspirado ang mga tao. Anumang sitwasyon sa kanyang buhay ay kanyang matatanggap. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Alam po yun yung pinangako niya eh. Ano po? Dapat ang ating pananampalatay di nanghihina. Lalo tayong lumalakas. Inspirado po tayong maglingkod. Gawin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Lalo tigit sa panahong ito, lalo po tayong kumilos at gumawa. Sapagkat yun ang siyang binigyan ng pangako ng Panginoon. Na tayo po ay kanyang pinagtatapatan. Sa kabila na kung minsan tayo nagkukulang, sa kabila na kung minsan tayo nagkakasala, nariyan pa rin. At ang salitang paraiso, kailanman ay hindi niya inaalis para sa ating buhay. At nang sa ganon, tayo po ay mamuhay ng isang payapa, nakapiling ng ating Panginoon. Letter S, security assurance. Ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yun ang una niyang sinabi, bagamat sasabihin natin, kung uunawain mo, silang dalawa'y nakapako sa krus. Nasaan ang seguridad para sa kanilang dalawa? Ni mismo ang ating Panginoon Jesucristo'y kinukutya at sinasabi sa Kanya, bakit kung ikaw ay makapangyarihan at ikaw ay Diyos? Bumaba ka. Kaya mong gawin ang bumaba. Dapat hindi po ito ginawa ng ating Panginoon. Sapagkat ito'y hindi laban sa laman, kundi ito'y Kanyang ipinaglalaman ang Kanyang kalwa, ang Espiritu at ang Kanyang pagka-Diyos. Ipinakikilala sa mga taong pwedeng magdanas ng katulad ng Kanyang dinanas.
ay panghawakan ng isang kapangyarihang ipinangako ng ating Panginoon na ang Diyos amang nasa langit na hindi niya tayo pababayaan. Let the conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi niya tayo pababayaan. Nako. Hindi niya tayo iiwan. Kaya mga kapatid, ito ang kahuli-hulihan. Sa salitang paradise, ito po yung eternal empowerment of God. Pag narinig ng tao na siya'y dadalhin sa paraiso, ito ang maaaring makapagbabago ng kanyang damdamin, makapagbabago ng kanyang mga desisyon, makapagbabago ng kanyang buhay, sapagkat pag pinaniwalaan niya ang salitang paraiso na dapat na marating ng bawat tao, ito ang nangyayari. Isang walang hanggang puwersa para ang mga tao'y dalhin niya sa isang kaligtasan na magtatamo ng buhay na walang hanggan. Today shall thou be with me in paradise. Bakit tigit sa atin mga tao ngayon? Naniniwala po ba tayo na pagka humiling tayo sa Panginoon, lalo tigit na tayo dalhin sa isang paraiso, ipagkakaloob niya ngayon? Alam po ninyo, sa pagkakataong ito, parang pakiramdam natin wala tayo sa paraiso. Bakit? Dahil hindi tayo makakilos na maayos. Wala tayong magawa. Nandoon na lang tayo sa ating mga tahanan at yun ang ginagawa natin ngayon. At may pangako ang Panginoon. Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Meron lang po tayong kahilingan. At ito ay ang kahilingang may sinseridad sa ating buhay. Na tayo po ay kinakailangan magkaroon ng pagbabago. Kinakailangan sumampalataya. Kinakailangan sumunod sa lahat ng bagay na ipinag-uutos ng Panginoon. At sa ganon, magkamit po tayo na ipinangako niyang buhay na walang hanggan, na doon ay ang buhay na isang paraiso. Mga kapatid, I conclude. Remember, request is not always be granted. It is a matter of our sincerity. But salvation is for those who believe that Jesus Christ is the Messiah, the God Almighty, must be saved, and you will be also in paradise with Jesus Christ. Amen. Purihin ang Panginoon at naway pinagpala tayo ng Kanyang salita. Kaya sa mga susunod pa, mayroon pa pong susunod. Ito ay ang pangatlong wika na atin dapat abangan. At ito ay siyang makatutulong sa atin para magkamit ng buhay na walang hanggan. Bye.